So my message for this morning is to give to you on how Jesus reigns on earth. O giunsa ni Ginoong Hesus pagdumala sa kalibutan. And one of the purposes of God in sending Jesus is for Jesus to reign on the earth. Magdumala siya sa kalibutan. Hello. Kung sa diyan gibuhat niya si Adam, gibuhat niya sa Adam to rule and reign and have dominion on earth. Nadiskari lang to, nakasala lang to si Adam. Mao na nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak na si Jesus aron mo'y magdumala, rule and reign and have dominion on earth. At si Ginoong Hesus dili kadumala directly nato. Adiri siya kadumala directly sa kalibutan. Inahangan siya og tao. Because it's illegal for a spirit to do things here on earth. And that's why si Jesus Christ has to be born. Are you following me? The reason why nga ang Diyos nagpakatao para makahimo siya. Okay? Pag lumalap diri sa kalibutan. At iyang gibuhat, iluwas ta sa niya, aron kita makadumala kauban niya. To rule, dominion, and reign on the earth. Amen ba? Amen. Okay? So, how Jesus reigns on earth now? So, itong Ginoo, okay, naana siya karon physically, ananak siya karon literally sa heaven. He's now sitting at the right hand of God the Father. But before he went back to heaven, he sent his Spirit and he released it to men. And he said to his disciples, his first disciples, he said, "And you will receive power when the Holy Ghost shall come upon you, and you will be my witness on this earth." Hello? Okay. So Jesus, although tuwa na siya sa heaven, He's doing and reigning in heaven, but He is also reigning and have dominion here on earth. Amen. Pero usahay ka ng reigning and having dominion of Jesus here on earth. Sometimes we are not sure. Tinuod ka na sa kadaghan mga kadautan o mga kurakot ng mga politician diri sa Pilipinas. Naa ba maghay Ginoo? Hello? But in reality, Jesus is still in control. Jesus is still reigning, ruling, and having dominion here on earth. Are you following me? Amen. Okay. Na atong isgutan, giunsa ni Lord pag lumala dinhi sa kalibutan. Kay mura wa man ako makit Pastor Art na nagdumala yun si Jesus. Kaysa ako lang kahintang mura wala. Hello? Now the Bible says, first Jesus Christ reigns through His church.
nagdumala si Ginoong Hesus pinaagi sa iyang simbahan, sa iyang iglesia, sa iyang eklesiya. Okay? Kay kana magong simbahan, gikan na sa word nga iglesia or eklesiya. Ang meaning sa iglesia is come out people of God. Mga tao gikuha sa Dios gikan sa tangitngit ngadto sa kahayag. Ang iglesia dili siya physical building. Ang iglesia dili siya organization. Ang iglesia mga tao nga nakasulod na sa gingharian sa Dios. Mga tao nga naluwas na sa ilang sala. Mga tao nga na born again. Amen. Are you following me? Katong mga tao nga natao pag-usab ngadto sa Espiritu. Ang ilang pagkatao dili lang sa flesh, na tao sab sila diha sa Espiritu. Mao ang mga tao nga na-born again. Mao ang mga tao nga naluwas na. Amen. Kaya ka lang born again, dili na nagpasabot nga nag-transfer ka o relihiyon from the Catholic religion, from the Iglesia religion, from the Muslim religion to the born again religion. Dili na mo'y ipasabot. Na born again ka, ang imong karaan nga spirito, patay nga spirito, na tao pag-usab diha sa spirito sa Diyos. Hello. Amen. Mao ni pud pasabot sa simbahan. Ang simbahan is the people of God, the assembly of God. So kaning simbahan, dili religion ha, dili denomination. Tao na sila. Kamo na nga gipalit sa dugo ni Jesus. Kaning simbahan mao ni siya gikinatawan sa Espiritu ni Lord. Gito'y kinatawan sa Holy Spirit. Gipuy-an ba? Wala gipuy-an og demonyo. Kaya ang demonyo upuyo og pulang tao. Hello? Kadang na yawaon man na siya. Okay? Ang Spirit, listen, can dwell inside of you. Either the Holy Spirit or the evil spirit. Are you following me? Amen. So be careful kung kinsay imong dawaton. Kay baka dautan na nga espiritu. Dili ang balaang espiritu. Amen ba? Amen. So, ang si Ginoong Hesus, He reigns through us. He said, as He reigns in us. I'll give you example. Dali man eh. Kaya si Maning, ang example, si Maning, mauning akong anak. Hello? O ako mo'y amahan nga langit mo. Okay? Inaagi ni Ginoong Hesus, ako sab si Ginoong Hesus kay Juan Raman ang Ginoo. Okay? Kani si Maning. Okay? Una ko, ako yung Ginoong Hesus. Sample lang ha. Kung kumugli nga ako mo'y Ginoong Hesus ha. Dili ko parang titulo ha. Okay? Okay. Okay? Sa dihang ni balik ko dito sa langit, akong gibili ng akong spirito niya.
para magdumala siya. Sumala sa akong pagdumala sa kalibutan. As I empower my child, my little king here on earth. Because I am the king. And he is my ambassador, my servant, my child. So imagine, ako may Diyos, akong gibalhin ang akong spirito niya para siya magdumala sa kalibutan. Pero ikinahanglan sa iyang pagdumala, nagadumala sa ko sa iya. So nagtuon sa iyang buhaton, magdipindi, iya din kong ikonsulta. Iya din tanaw kung ano sa akong sugo niya. Kung mo iyang pagabuhaton, kay ako nga spirito, Diyos ko, di ko kabuhat directly sa earth. If this is the earth, di ko kabuhat directly ninyo. Kaya illegal man na. So kami simanin nga akong anak na, akong gibutang spirito na ko. Flesh ni siya, tahaw ni siya. Makadumala siya. Hello? Jesus, nakatawang example ni siya. I come to do the will of the Father. Si Jesus Christ, una siya natao pag-usap, natao siya, ang iyang mission is to do the will of the Father. Kung unsa isugo sa iyang Father, para po iyang pagabuhaton. Hello? Kung unsa isulti sa Father, kung sa iyang isulti. Kung unsa nasulti sa Father, iya sa isulti. Hello? Si Manny, ako siya gitagag authority here on earth. Pero, kay daghan man kong mga anak, dali kami. Nagsukoy lahat anak. Ako sa isagunan, isip. Ang iya mo na yung area. Ang iya lahi nga area. Kanang area mo na yung dominion mo. Dominion na mo. Mo na yung 40. Kada sa imong area of domain, anak kang mag-reign. Anak ka din magdumala. Kay tamong duha, sa diyang gibuhat, tamo, gitagaan tamong abilidad, gift and talent to succeed in your mission. Ayaw pala niya. So, succeed is his mission in his area of domain. Kanisiya, membro ni siya, part ni siya sa body. Lahi lang iyang domain, lahi sab ang iyang domain. Pero kung mahibaw niya, pabuo niya iyang domain, iyang purpose, kanisiya mo succeed. Nga naman, sa ilang mga purpose, pag-apan ako sila. O gado. Ayaw follow ni. Ang question na naibaw ba ka sa imong purpose, naibaw ba ka sa imong domain, ay kada usana to na ay dominion. O murul ka, o mureign ka on your area of your domain. Sige, balik na. Papakan natin sila. Ako ha? Hello? Klaro ba? So kato silang duha, gitawag embodied king. Ako silang i-empower sa akong espiritu. Musaksi pa sila pili, magpipili na nila kung nakakonect sila pirmi na ako. Are you following me? Amen. Pero kani sila, itagaan ako ni sila free will. Naa sila'y
choice mo follow sila o dili sila mo follow. Pag dili sila mo follow, failure sila. Amen. Pag mo follow sila, successful sila. Amen. Pero ang success nila dili automatic. It's a journey. Kung faithful ka sa imong gihatag nako nga domain, nga function, faithful ka, tagaan ka kag additional nga domain. Tagaan kag additional nga opportunity. Kaya mao man ay prinsipyo sa ginharian sa Diyos. Are you following me? Amen. So, ang iyang isanguna sa pag-reign, Jesus Christ will reign through His church. Ikato silang duha. Membro to sila sa simbahan sa Diyos. Amen. Ang simbahan sa Diyos, dili denomination. Dili religion. Although, simbahan ay religion. Pero dili lang religion kay ang simbahan. Pagki-relasyon ngadto sa Diyos. At ang mga tao nga nasulod sa kahayag gikan sa kangitid nga nakabaton o relasyon dito sa buhi nga Diyos. Amen. Atong mga anak sa Diyos, dili lang to sila reliyoso, Diyos nun sab sila. Hello. Meaning, gi-practice nila ang ilang religion. Meaning, dili sila hypocrite sama sa mga politisyan nato. Hello. Nga mga balaan ko no. Unya, mga kurakot dito. Are you following me? Amen. That's why, niingon sige ng Isos. Matthew 16:18 to 19. Sige diyan. And I tell you, you are Peter. ESV. ESV. Matthew 16:18 to 19. Basa. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Now, kani siya masangon ni Ginong Isus ngadto kang Pedro, okay? Wala ni ipasabot niya sa usa ka relihiyon. Inaay relihiyon ng ingon ang among simbahan nagsugod yun ni San Pedro. Pero kanang among simbahan na wala mang kinabuhi nga balaan sumala sa kabubuton sa Diyos. Kay ang religion galing mismo sa tradisyon nato. Kadaghan, a lot of millions and millions of people di pamatay. Hello, tuod lang sa religion. Kaya following me. Amen. Ang tumas na pagkan ang tinuod na simbahan sa Diyos. Ang tinuod na simbahan sa Diyos, dili building, dili organization, assembly of people of God. Are you following me? Amen. Itagaan ka o peace. Kanang susi
mo na yung mag-abli. Ginoon sa'y susi sa gingarihan sa Diyos. Kuan siya. Prayer. Ang susi is prayer, proclamation, and love. Prayer, proclamation. You preach and love. Those are the keys in the kingdom of God. It will open doors. Okay? Now, balik dali kami. Puros pala senior niya. Puro senior yan, anak. Lingon niya, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Meaning, ako ni silang gitagaang authority. Na authority. Tagaan ako silang gahong. Kung magsabot ni sila, kung unsa ilang pagabuhaton, i-honor na sa Ginoo. Sakit. Hello? Mag-agree sila. That's why unity is very important. Mag-agree sila. The heavens will back them up. Whatever we agree in prayer, for as long it is the will of the Father, pag-apan kaniya. Atong pag-apan ang Ginoo. Yes. Thank you, Ani. And whatever you lose in heaven, on earth, it will also be loose in heaven. Hallelujah. Kaning gates, gimutang diri, sa I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Okay, ano man ang gates? Kanang gate na to diha sa gawas, dili na basta-basta masulod. Hello. Basically, gates represent defense. Okay? Meaning, maski ka ng hell na ay defense. Na sila ay, kuan ba? Okay? The church, you can storm that gate, that fortress of darkness. And they will not stand if we preach the gospel, we serve the poor, we stand for justice, and we pray. Hello. As a child of God, kay authority, ano ang Holy Spirit niyo? Nangayot ka sa Holy Spirit last time? Okay? You do not feel it, but you believe it. The Bible says, whoever has shall receive. Okay? Then use the authority in Jesus' name. Ayaw ng pagbuwag ni Pastor. Hello. Inan ako. Okay. Natoy ba kong sekretary ito? Tawagan niya siya, Ingna, nagisugod ka. Hello. So diyan ang tao. O siya kayo na. Pero nagisugod ako siya, Ingna siya. Ingna ng tawhana, ihimay ni nagisugod ka. Hello. So sama rin mo, gisugod ka. Okay? Ninubay ka, na kay authority. You do it in my name. Amen. Are you following me? Amen. Daw-daw mo kasi demonyo kung di ka mo stand sa imong authority. Use and declare the name of Jesus. Amen. Hallelujah. So, ang simbahan, ikaw mo'y ambassador.
sa gingharian sa Diyos. Diri sa kalibutan. In your area of domain and function. Ang problema lagi nato, wa mo kahibalo sa inyong domain. Wa po ninyo pangitaan with all your heart, with all your soul, with all your strength. Hallelujah. Because diha man nga eryaha kamo mo succeed and mo prosper in your area of domain and function. Nakuha ninyo? Hallelujah. Because your workplace, muna imong territory ha. Ang imong domain is your workplace. Your school and your home. That is your territory. Sa imong balay manin, within your territory, you are the king. Are you following me? So you take authority and your home. Woo. And when you take authority, you use the keys. Again, at kung ibalik, the keys are the prayer, your proclamation, declaration, and love. And the purpose is to see that His will be done. Amen. In your domain on earth as it is in heaven. Because your domain is your area of influence. Pagpakan na itong Ginoo. Ikaduha, how Jesus reigns on earth. He reigns through His word. Kana imong declaration, dili lang imuha. I-declare nimo ang will ni Lord. I-declare nimo ang word of God. Ngano gikinahanglan na siya? Hebrews 4:12 sa diyan, ESV. Ano you say? Okay. Hebrews 4:12. Nana? For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Okay? Okay. When you reign, you have to use the word of God. You proclaim, you declare the written word and the rhema word. Okay? The written word, dili ka bilibad ang ginawa na. Hello? Nana say will. Iyan isulat. Kanang Bible, silulat nga sugo sa Diyos. Amen. Gamitan na siya. Imo nang i-declare, imo na siya i-confer, imo bang isolti ba sa imong sitwasyon ba? Para mo salit. By faith. Nga naman, naman kay authority. You declare. Kahapon, istorya mo ni Pastor Renato, dili man ko sulti-sultian niya, iman niya ko ang bugiro ko. Sa init na pasabi. Sa bitang init ayaw. Ayaw ka, sa heart ka na.
na ay ang kuan ba ang kanang langit ba na ay ulang po ngaway ulang iko kana pastor no kana klase nga dagko itawag na siya alto cumulus. Ang alto cumulus dagko na naway ulan. So atong iangko pastor na ay alto cumulus. Ang katunggat og dito ro nakita pa. Istorya to etik mga siguro mga around 2 o'clock po. Atong iangko pastor. Ano na to ha? Okay. And I declared that the ang alto cumulus clouds mubalhin diri. Okay? True enough. After how many minutes? Nilandong. Kato na, nilandong ang dito sa may plaza Independence. Hello. When you are a child of God, kami na pag-ayo, basta you are operating in your area of domain. Ako in my spirit, God has given me the authority already in Cebu City. So magampo ko diha ako sa Cebu City. Ano naman, epektibo ko nga naman, mao man ay ako territory, area of domain. Ang kanang mga clouds, kanang weather ba, maminaw na. If you declare by faith within the area of your territory or domain. Ayun malawig eh. Pag dayon ng kahuman, this year si Pastor Renato, siya, for the very first time of Cebu City Jesus Reign celebration, walay ulan. Kay in the past, uwanon yun ni mga basa ko ni. Yan, ito mag-uwan, atong 2 years ago, ang uwan mura siya bagyo. Hello? Are you following me? Why? Because you have authority. Tapatan na ito ang Ginoo. Ayaw lang pangampog. Ayaw bang tawahan ang iyong mga hampog sila. That's why dilig kayo natin na kadaghanan na ito ng mga occasion na I decree and declare na dili one. Kung one magaling ng Ginoo, Lord, pawan na lang, iba ka na kay purpose. Pero ayaw lang yun, guma ang Cebu City by flood. Isang bang naso, isang bang tapit, gubagyot ang mga lugar tungod sa heavy floods. Hello? Amen. Anong natayin ng mga anak? Kung tinuod na ay Diyos, kung tinuod na ay Anghel, kung tinuod na ay Holy Spirit, din atong tinuod ang iyang pulo. Tama siyang pulo. Sabihan mo, sulti ka sa iyong pulo. Imong i-declare. Gitawag na siya, the voice of God's word ang imong pulo. Maminaw ang mga anghel anak o ang mga anghel mo execute anak. O ang anghel na anak sila authority. Based on the authority of God. Nagisaon sa imuha. Are you following me? Nanganghel eh. Dili ikaw may makahilon. Pag kaubakan mo sa Ginoong mahil ka, as the Spirit leads you, you lay hands on the sick. As the Spirit leads you. Hindi mo lang Holy Spirit nimo. Tara siya na may sakit. Ang puwi na siya. Ayaw. Ayaw pa rin.
as the Spirit leads you. That's why naayo ka. Ada ka, kaniad kong sinong balay. Na imong itagpan din ang imong hose sa imong ilong. Hello? Dili tanan na nagtungo. Ang kanang nangayo ba feeling ba? Maayo. Kaya na yung mga uban, walay pagtuko. Hallelujah. It's, pero dapat mo ko diyan. It's the Word of God, ibutang niya, is living and active. Living siya. Buhi siya. O nagalihok siya. Sharper than any two-edged sword. If this example is the sword, two-edged, duhay suwag, haid diri. Kuan pag diri. Pwede itong tingbas. Pwede pang inunggap. Hello? Makaayo. Makadaot sa. The Word of God is like that. And that's why you have to be careful because you are the bearer of His Word. Kung imo siyang ipang may maraot sa katao, careful. Kay mahikabot na. Kung paninungan ka sa Ginoo na nanghimaraot ka niya. Hello? Pero kung gamiton ang imong word for good, na makarikaber ako sa katao, makarikaber siya. Kaya duha man na iswa na ay makapatay, na ay makapabuhi, na ay makasakit, na ay makahil. Okay? Hallelujah. That's the reason why if you are a true child of God, you are a true Christian, listen carefully, you have to read the Word of God. Hello? Kung Christian ka, huwag basa-basa sa imong Bible, huwag ka mag-meditate, o samanday ka. Hello? Mura kang pa-receive. Tig pa karoon ingnon. Hello? It presses, okay? Jesus, through His Word, reigns over human heart. He cuts through excuses and self-deception and our hidden motives. No king has authority in the secret thoughts of his subjects. But Jesus, King Jesus does. His Word searches us and reveals us to ourselves, not to condemn, but to heal and restore us to proper alignment with His kingdom. Sometimes, ang word yung doon nga to, makaiyot sakit, magkagisulti, Pastor Art. Uy, murong manigo mga Pastor Art. Wala niya ko nangigo. Ang Holy Spirit mo iniigo niyo. Para may balik ka. Para mag-grow up ka. Hello. Ikaw mamili ka na. Kung natay koreksyonan sa iyong anak. Okay? Kung sa'yo buhat ko nimo. Mamaw na kakit. So, yuli, oy! Imo sang sultihan. Pag di maminaw, sultihan ginagawa. Di ka pa maminaw? Balik-balikon nimo. Kadugayan ang imong anak. Si Mama! Uy! Sige lang! Yaw-yaw! Oo naman Ginoo. Saan mo katubog magyaw-yaw ang Ginoo niyo? Sikat katubog. Ugwali. Ugpulong sa Ginoo. Oo, manigiwali ni Pastor Art. Ato na po kang lain. Ato mo na mo ato kas TV. Ano, mamaong niya ko ni isulti ni Pastor Art. Hello! Pagbasa ni mo. Maong gihapon!
Yan ay mo na sugatan nga, amigo, amiga. Mao ba may gisulti? Hindi mo po na nagsulti sa Holy Spirit. Hindi gapon ka maminaw. Kasunod na magdaan na nagpaw. Kanang gitawag o shepherd staff. Ayun, itagin niya. Hindi maminaw eh. Ani, ibitan sa imong liog. Liog pa yun ha! Then, ipak sa imong liog. Sakit. Pero katong shit, mutakam. Hindi anaan pa kong liog. Dito na lang kapit ko. Ay, following me. Amen. Pero, tungkol kay nahigugman nila ang shepherd. Hello. So, nangukuha ang sa Ginoo, paminaw taon mo. Are you following me? Amen. Katulo nga ways nga reign si Jesus here on earth. He reigns through His providence, sovereign providence. Ang Diyos na to di makita. Pero kakita ang tao ni mo. Remember, you are ambassador of Christ. Na yung mga tao, nahimo ng ambassador unta, pero ni backslide, dili na sila ambassador. Karon, pero supposedly, gusto gyapon sa Ginoo nga ambassador sila. Okay? So, naitabo, mao to gigamitan sa Ginoo double-edged sword. Okay? This time, katong hait nga makasakit. Okay? Para mubalik siya sa Ginoo. Okay? Di ginubalik, sige gyapon mangno ang Ginoo niya. Okay? Now, so ang Ginoo, since He is unseen, okay? Mura ko sa kita kayo, mura magway gibuhat ang Ginoo. Sa atong kalibutan karon ganong inana man. Grabe man corruption sa Pilipinas. Okay? Pero you have to understand that behind the scene, God is still working. A lot of Christians has been praying for God's transformation in our nation. Revival. Okay? Ang itabo, wata ka expect kung unsay pamaagi sa Ginoo. Pero sa atong prayer nga i-appeal na to ang atong nason. Naghabaha. Kusog ulan, kusog baha. Ang baha maoy nakapaabli sa flood scam. Hello? Kaya kung tao lang to, dili ito pinaaging baha. Ang nakapaabli sa scam ang baha. Kaya nireklamo ang mga tao, nga nung kani klase nga flood control project na inani man. So mismo si BBM, dito ano, pagbisita niya, hala, wala'y kabilya. I-plastar na sa yuta ang siminto. Kung wala'y baha, okay na tanaw. Hello? Wala'y foundation. Mautong ng akli. And maybe pray na God will do something. And He is now doing. I hope mo continue.
Because kanang man scam, it opens the door of all other scam in the government. And you think the scam is only in the current administration. No, even before that. Hello? Di corruption nato, ingon ni Pastor Joel, mawara na siya kung mo reign, rule and reign na si Jesus in our nation. That's why sa atong Jesus reigns, Lord reigns in the Philippines. But the Lord cannot reign in the Philippines if He doesn't reign in you first. Why? Because the one who will reign in the Philippines is not God directly, but us, you. Amen. Are you following me? Amen. Ingon diri sa Colossians chapter 1 verse 16 to 17. For Him, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones, dominions, rulers, or authorities. All things were created through Him. Kung saan yung ipang-create ni Lord? In heaven and on earth. Sa heaven on earth ay visible, na apoy invisible. There is kalibutan na to, na ay visible, na ay invisible. The kingdom of God is already here. Dili kami yung makita. Because what is now in the earth is the kingdom of the earth. Hello? But the kingdom of God is already on earth. Dili niyo makita. Hello? Doesn't mean what niyo makita, dili you know. Are you following me? Whether thrones, dominions, or rulers, I mean, on earth and in heaven, na ay authorities. Saan ang thrones? Thrones are symbol of authority. Tanang throne, lingkuran na siya o hari. Hello? O sa manang rulers, mura na gihapon na siya hari. Hello? O sa manang dominion, mas dako na siyang dominion. Kanang throne, gamay na siya kanang throne, gamay na siya scope siyang authority. Kanang rulers, mas dako na siya scope. Ang kanang dominion, mas dako kami na siya o scope. But they are all authorities. Hello? But similar na sila. Authorities. Ang nagbuhat ana sa Bible, siya. All things were created through Him. Kasi nagbuhat, siya. And was created for Him. Are you following me? And He is, listen carefully, before all things. Sa wala pa nag-create ng mga thrones, dominions, earth, visible and invisible, before that happened, God was already there. Before all things, and in Him, all things work together. Hello. Ang pagpasabot na God is in control. Amen. Amen ba? Amen.
all things, okay, Jesus created everything, but in Him all things hold together. Yun ang pasamutan ang pasamutan everything is sustained by His command. For example, overthrows and authorities. Apil na ng mga presidente, prime ministers, CEOs, and every human power structure. Iyon sa Proverbs 21 verse 1, Sir Adrian, please. 21 verse 1. Verse 1. Proverbs. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He pours it wherever He will. Which means God is in control even in the life of President Bongbong Marcos. Because Bongbong Marcos is still a human being. He is not God. And God is sovereign over him. Wala siya mahimong presidente kung wala gitugot sa Diyos nga mahimo siyang presidente. Nothing happened without God's approval. Although you voted for him, pero dili may tabo kung what say pa yun. Are you following? That's why ingon sa Bible, we have to submit to authority. Kay no authority in this earth na what He ordained ni Lord, including the authority in China. Hello? During, isulti na ni San Pablo, that was during the time when Israel was under the administration of Rome. Na ang mga Romans, mga grabe, mga evil people. Are you following me? Amen. When rulers are wicked and opposed, even when rulers are wicked and oppose God, they are unwittingly fulfilling His larger purpose, as was the case with Pharaoh and Caesar Augustus. Okay? Pagko si Pharaoh o si Caesar Augustus, even si Cyrus the Great, itawag ko sila servants of God. Igamit sila para pagdisiplina sa mga anak Ginoo. Are you following me? Ang Babylonia, gi-prepare sa Ginoo, kay ang mga anak sa Diyos, mga Israelites, gahit igulo. Hello? Ang mga Israelites, ang mga anak sa Diyos, kung naa sila king nila nga matinod-anon sa Ginoo, prosper sila. Pag hindi mo prosper na sila, malimot sila sa Ginoo. So kung malimot na sila Ginoo, buhat sila mga daotan, padaan sila sa Ginoo o mga daotan na mga gingharian, mga hari, para pang-panis nila. Hello? Mao ni gawas ng mga Babylonia. Hello? Mausap siya. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He will turn it wherever He will. Meaning God is in control. Okay? And in Him, all things hold together. Okay? For example, this is His reign over physics. Ang Ginoo di ay walang magdumala
sa kalibutan, even in physics, biology, history. Tanawa ra ko na ang imo build sa imong lawas. Iyon sa kapag himo sa Dios. Ha? Konektado ang tanan. Okay? Usay, kung gamay lang nga bara sa imong blood flow, kapituhan ang imong utok. Hello? God is the one who decided. Are you following me? Kung gusto sa Ginoong kuhaon na kas kalibutan, gamay lang na siya, dili na panadason ang dugo sa imong lawas, stroke na ka. Hello? Because God is sovereign. Okay? The sun rises because He wills it. Are you following me? Tanawa na yun kung dili mo rise ang sun. Kung sa'yo may ito po. Ha? Hit. Okay? The planets stay in orbit by His word. But it's also personal. In your situation, kanang kalistanan nimo karon, chaotic situation, in your brokenness, in your confusion, Jesus is the one holding you together. Naguwag lang na siya nga mumuiyo ka, Lord, ubalik ko nimo. He reigns even over your sickness, your cancer, even your job loss, or your relational strain. Kanang di wa maayo nga kambuton nga relasyon sa imong kinabuhi. He's still in control. And He's holding it together. Working all things. What's on working all things? For the good of those who love Him. So that whatever happens in your life, may condition na ha, listen carefully, yung Indian, ang Annabelle, money. All things work together for good to them who love God. What's the condition? Those who love God and are called according to His purpose. You love God. Itawag po ka sa Ginoo na kay purpose. So all things will work together for good. Para mabalik na dito sa iyang purpose. Okay po. Mauni, gusto sa Ginoo na imo padulngan kay sa tumoy anak imo purpose pero diri ka. Simang ba? Pawod ka sa Ginoo. Nagdabag pa, sakit lagi na. Wag ka kayo kung saan ang pao sa Ginoo niyo. Kung naigugma man mo ang Ginoo, all things work together for good. If you love God and you obey God, Lord, sa iyong nabubuhat, i-channel ka sa Ginoo, i-lead ka sa Ginoo sa iyang purpose. Hello. All things work together for good.
Hallelujah. So whatever it is, okay? God is in control. Mag-inom, magbaha, for as long as the earth remains. Listen carefully. Christ is still in the throne. Nagapon siya sa iyang trono. And because you are Christ ambassador, you also reign and be victorious. Because your king is still in the throne and victorious. Atong pagpaka ng Ginoo. Amen. O amen. Lord, salamat. Iligtak na sa kabuntagon. Blessed be your name. Blessed be your name. I pray, O Lord, hallelujah, that the message of how you reign here on earth, hallelujah, we understand it. You reign, Lord God, as you reign in our heart, in our lives. Your rules and your light reigns in us, and your spirit reigns in us. We reign with you. We rule and have dominion with you. Hallelujah. In Jesus' name. Bless those people of God. Hallelujah. That they be able to go back to your reign. Hallelujah. And you will accept them. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Let's worship the Lord.